Hey guys, mga kanegosyo, kasi sa Formilla, sa mapagpalang araw sa inyo. Ang background natin ngayon ay dalawang inahing baboy na paiwi natin. Guys, itong isang ito guys, mayroon siyang anak na 8. Bali 2 weeks na siya. Malulusog yan, 8 na yung anak niya. So 2 weeks din. May kasunod na tayo. Guys, ito, ang anak niya guys ay 14, 2 days old siya. Kaya lang sayang kasi yung isa ay naipit. Sayang. Pero di bale, 13 pa rin yung natira. So 14, naging 13 kasi namatay yung isa. 13 plus 8. Meron tayo ngayon na 21 dito na biik. So guys, alam nyo ba guys, ngayon nakakalungkot, napakababa ng presyo ng fattener. Yung fattener dito naglalaro sa 165 to 170. And then, kasabay ng pagbaba ng kilo ng baboy, napakamura ng biik. Murang ibenta ang biik. Guys, dati, nung kamahalan, wala, less than, siguro 6 to 8 months ago, alam nyo ba guys, ang biik, nakaabot kami ng biik na ang benta ay 7,300 ang isa. Imagine niyo 7,300 ang isa. Talagang naalala ko, nakakapagbenta tayo ng mga almost 100,000 sa isang inahin. Pag nakwenta ang tubo, halos kumita ka talaga ng almost 60,000 isang inahin lang. Pero ngayon guys, alam nyo ba, yung lately, nagbenta tayo ng biik. Magkano pare? 3,000? Imagine niyo guys, 4,000 lang from 7,300. May mga iba nga 7,500. Ngayon, napakamura ng biik. Napakamura rin ng kilo ng baboy. Kaya guys, para sa akin, ang advice ko sa mga gusto pong mag-invest ng inahing baboy, para sa akin, ito ang pinakamagandang time kung gusto niyo talaga. Alam niyo ba guys, ang mga magbababoy, palaban talaga yan. Magbababoy naman talaga. Hindi po pwedeng bumagsak ang presyo ng baboy, titigil na. Ibebenta na yung mga inahin, ibebenta na yung mga kulungan, ititigil na. No! Guys, dito sa lugar namin, talagang palaban. Alam mo ba, yung pag-alaga na baboy, parang cycle yan eh. Lugi na malaki, lugi, medyo lugi, tubo na kaunti, tubong malaki, yun yung iniintay nila. Meron talaga ang baboy na hits. Kaya dito, patibay ng dibdib. Kung mahina talaga ang lobo, talagang walang mangyayari. Kami naman, para sa akin, nag-alaga rin tayo ng mga fattener. Kaya lang, siyempre, mga nagkasakit, medyo nalugi tayo. Para sa akin, yung pag-aalaga ng inahing baboy, lalo kung marunong talaga maalaga, hindi ka basta masasaktan talaga. Para sa akin, kumpara dun sa fattening talagang malaki talaga ang kapital. Pag nalugi ka, dugun-dugo ko talaga. Pero sa inahing baboy, ang pinakalugi mo na nga lang kung minsan mga anak, isa, dalawa, tatlo, or minsan matagal mga anak, pauulitan ng pagkakasta. Pero regarding dun sa malulugi, para sa akin, medyo matibay-tibay, malakas. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamagandang time para mag-invest, bumili ng inahin. Imagine niyo guys, sabihin na natin 170 ang kilos. Guys, I suggest wag na rin tayong bumili doon sa mga mag-invest sa mga inahin na mamahalin, yung mga Danbred, bibili ka 40,000 ang isa. Guys, kami nadala na kami diyan. Ngayon ang ginagawa natin, meron tayong kakilala na backyard racers, yung biik nila nabili nila sa isang magandang farm. Pag naging fattener na 90 kilos to 100, pipili lang tayo doon na magandang lahi or magandang inahinin. Yun na yung ginagawa yan. Ito guys, yung mga baboy natin guys Okay, hi. Guys, itong mga inahin ito, dito, mostly yung ilan to parang inahin natin? Walo. Guys, yung inahin natin ay 8. Guys, alam nyo ba guys, itong mga inahin ito, hindi na natin sila binili sa mga mamahali na mga Danbred or yung John and John, yung mga sikat Victoria Farm. No, hindi na. Sila mostly binahagi natin. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, kung tayo ay mag-i-invest ngayon ng inahinin, Hari, pitikan mo nga, nakita yung mga baboy yan. Pitikan mo nga, yan. Kaya guys, para sa akin, kung tayo mag-i-invest ngayon ng inahining baboy, ito ang pinakamaganda. Imagine nyo guys, kung makakabahagi kayo sa isang backyard farm ng kahit pa sabing
100 kilos na kaagad. Kung 100 kilos, sa 170, 17,000 na kaagad. Imagine niyo guys, 17,000, meron na kayong inahin. Normally, 2 to 3 months, normally alagaan mo ng 2 months pa para mapabot mo ng 120 something. And then, pakakasahan natin. And then by 3 to 4 months, buntis na yung, since ibilhin mo, naka 3 to 4 months, buntis na yung nabili mo, may inahin ka na. So para sa akin, ito yan, tayo makakatagpo talaga na magagandang inahin. Ang gagawin natin, baka magdagdag pa tayo ng 2 hanggang 4. Kasi para sa akin, ito ang pinakamagandang time para mag-invest or umadika ika nga ng mga inahin. Again, guys, yung mga bihik ngayon at this time, ang bihik nasa mga 3,000 to 4,000 lang. 3,500 to 4,000. May mga iba nga na minakukuhan doon ng 3,000. Nakakaawa naman. Ano? Pero sa lahat ng mga magbababoy, sa mga aggressors dyan, sa mga backyard man, laban lang tayo. Again, sa mga gustong mag-adika at magsimula ng pagbababuyan, para sa akin, ito ang pinakamagandang time para mag-invest tayo. Ngayon, kung pwede rin naman talaga, kung medyo ang budget natin ay tight, gusto natin medyo makadami, bumili kayo ng 10 biik. Ang 10 biik, kahit pasabihin mo na lang na 4,000 na nga lang, 10 biik, meron kang 40,000, makakabili ka na ng 10 biik, palakihin mo lang sila 4 to 5 months, inahinin, pwede ka nang pumili doon ng 3 hanggang 4 na gagawing inahin. So guys, sana kahit pa paano, lalo-lalo na, attention sa mga OFWs natin, ano? Mga OFWs, kahit pa sabihin natin na ngayon ay medyo mababa ang presyo, pero yun naman ay pasasaan ba tataas din yan. Talagang laban. Kasi baka mangyari na may mga baboy ka ngayon, nahinaan ka ng loob, nag-give up ka na, then after 2-3 months, nagmahal ang baboy, manghihinayang ka naman. So, again, sa pagnegosyo, walang 100%. Kaya dapat tayo malakas ang loob. Ano? So mga kanegosyo, kasi sa Conformilla, salamat po. Kung may mga tanong tayo kung sa pababuyan, message lang nyo kami. Ngayon, kung kayo naman may gustong i-share, please comment down below. Please subscribe, like, comment, and share. Kita-kits po tayo guys sa susunod nating video. Bye-bye po tayo.